Nandito tayo ngayon sa Binyan BIR. So, simula mga 6:45 nandito na ako nakapila. Ang number ko sa labas, number 28. Tapos pagpasok namin dito sa BIR, number 36 ako. So, ang kinikater pa lang nila ngayon is nung lumabas ako, number 12. So, 10 o'clock na. So, kakain muna tayo dito sa mga inasal sa tabi. Para maya-maya, dire-diretso na. So, tiyagaan lang talaga kasi ang haba talaga ng pila pag dito sa BIR. Kahit saan ka man pumunta, susumi. So, maya-maya na kayo i-update mga kulets. A few moments later. Hello mga kulets! Welcome back sa aking channel. Yan, so, after a long journey, natapos ko na rin. Biruin mo, simula 6:30 hanggang 3 o'clock, nasa BIR lang ako. Wala na ako ibang ginawa, kundi sa BIR lang at tinapos ko yung ating COR or yung Certificate of Registration. So ngayon, legit na vlogger na tayo kasi naka-register na tayo sa BIR. Yan. Iba-vlog ko to bago ko makalimutan bukas. Inano ko to kahit gabi na para hindi ko na makalimutan siya bukas. Para maituro ko rin sa inyo kung ano yung naging experience ko sa pag-apply ng COR sa BIR. Para ma-register ang inyong YouTube channel, di ba? Kasi required yan. Kahit pa kumikita ka ng malaki or maliit, kahit pa kumikita ka or hindi, basta nag-start ka na nag-monetize, kailangan nyo siyang i-register sa BIR. Yan. So, ano nga ba yung mga steps na dapat nyong gawin? So, una, kailangan pumunta kayo ng maaga sa BIR. Kasi, tawag dito, may cut-off yan. So, ang haba na agad ng pila. So, ako, 6:30 nandun na ako. Bukas ng BIR dito sa may Binyan, sa may Umbria Commercial Center ay 8 o'clock. Ang number ko ay number 28 na. So, pagpasok ko sa loob, ang binigay sa akin ng security guard dun sa queue mismo sa computer nila is number 36. Kasi, may iba na tao, meron dun isang individual or ibang individual na apat ang business na nire-register nila. So, one number per transaction. So, apat yung transaction niya. So, apat yung number niya. Kaya, pagpasok ko sa loob ng BIR, number 36 na ako. Pero sa labas, number 28 ako. Yung number ko, mag-1 o'clock na. So, biruin mo yun ang haba, diba? So, ano nga ba yung mga kailangan natin, mga kulets, sa pag-apply natin sa pag-register ng inyong channel sa BIR? So, ang kailangan nyo is, papakita ko sa inyo yung mga form. Yan, kailangan meron kayo ng form 1901. Ewan ko pero siguro depende sa RDO. Pero doon mismo sa BIR, maraming form doon sa may gilid. Kukuha na lang kayo doon ng mga copy. Kung wala naman, pwede kayong pumunta sa portal nila sa BIR. Makikita nyo, i-search nyo lang sa Google, BIR Forms. Tapos, pwede nyo siya i-download, tapos i-print nyo. So, yan. Yung, application 1901. Diba? Application for registration. Yan ang kailangan nyo. Tapos, kailangan nyo ng photocopy ng ID nyo. So, lahat ng gagawin nyo sa BIR, tigda dalawang original. So, itong form 1901, dalawa dapat to. Tapos, yung photocopy ng ID nyo, dalawa din dapat. Tapos, kailangan yung lagyan ng signature. Ngayon, nasa officer na yun kung ilan ang kukunin niyang copy. Kasi yung sa akin, kinuha lang niya isang photocopy ng ID ko. Pero, dalawa yung naka-ready sa akin. Tapos, yung sa isang photocopy na yun, pinapirma niya ako ng 3 beses. So, yan, tandaan nyo. Kailangan nyo pirmahan yung ID nyo ng 3 beses sa ibaba. Tapos, ano pa ang kailangan nyo? Kailangan nyo yung
ganito. Isang ledger. Yan. Isang ledger. At saka isang journal notebook. Yan. Nabibili to sa National Bookstore or sa Office Warehouse. Yan. Nabibili yan doon mga kulits. Teka nga. Tingnan ko kung mas malinaw kayo pag nandito kayo. Mas malinaw ba? Yan. Para mas makita nyo, di ba? Yan. So, ganito yung kailangan nyo. Isang journal notebook at saka isang ledger. So, sa National Bookstore nyo mabibili to. 45 pesos ang isa. Pero sa Office Warehouse, mas mura sa Office Warehouse, 42 pesos. So, ito, tatatakan nila yan ng ganyan. Yan. Tapos, ito din, tatatakan nila yan ng ganyan. Yan. Tapos, kailangan mong i-fill out. Yun. Kung wala naman kayong ganitong ready, bawa, hindi nyo alam kung tawag dito, kung tama ba yung bibili nyo or hindi. Pwede kayong kumuha sa kanila, bibigyan nila kayo, tapos doon na rin lang kayo magbabayad. So, bibigyan nila kayo ng isang set, doon mismo sa BIR. Tapos, i-fill out nyo lang yung harap dito. Ngayon, pag kumuha kayo nito, syempre, may form din yan. Ang kailangan nyo naman na form ay yung, ano bang form yan? 1905. 1905. Asa na yun? Hindi na ata binalik sa akin yung 1905. Hindi nandito. Ayan. Tatakpa ko lang yung details ko. Ayan. 1905. Ayan. Application for registration, information, update, correction, or cancellation. Dalawa din ito. Tigda-dalawang copies lagi. Meron din sila niyan. Sabi ko sa inyo, lahat ng form meron sila. So, ang kailangan yung fill out dito is yung TIN, tapos yung RDO code nyo, malalaman nyo nandun yan. Yung mobile number nyo, yung pangalan nyo, tapos AX nyo ito. Yan. May nakalagay doon. Registration of books of accounts. Yan ang i-check mo or titik mark nyo. Kung hindi nyo naman din kasi alam, pwede kayong magtanong. Meron sila doong officer of the day. Naka-table lang doon. Yan. Tapos, i-check niya sa inyo kung ano yung dapat nyo i-fill out. Yan. Huwag kayong mahiyang magtanong kasi hindi naman nakakamatay ang magtanong nila. Mas mabuti nang maging matanong para sure. Kesa yung naka-stay put lang tayo doon tapos maniniwala tayo sa mga sinasabi ng mga katabi natin. Hindi, magtanong kayo mismo doon sa officer kasi panigurado legit yung answer nila kasi sila rin naman yung magpaprocess ng ano nyo, diba? So, yun lang ang kailangan nyo, diba? Madali lang. Form 1901 tapos dalawa nun, dalawang copy ng ID nyo. Tapos, dapat yung sa ID nyo, kung ano yung address nyo, yun din yung address na nakalagay doon sa ID nyo. Ngayon, pagka lumipat kayo or nag-iba kayo ng address, kesa doon sa address na nakalagay sa ID nyo, kailangan kayong kumuha ng cedula or barangay certificate. Kasi kung hindi rin nila kayo i-entertain, hindi nila mapaprocess yan. Kasi dapat yung residence mo, current address mo, pareha doon sa address mo sa ID. Pag hindi, kailangan mo lang ng cedula or barangay certificate yon. Tapos ng 2 IDs nyo, yung 1905 excuse me, na form, tsaka ito, hindi nyo na kailangan ng DTI. Pagka online content creator kayo, hindi nyo na kailangan ng DTI kasi wala naman kayong physical store, diba? Wala naman kayo talagang store or mga paninda kasi talagang online creator lang kayo. So, yun ang sabi nila, hindi nyo kailangan ng DTI. So, wag na kayong kumuha. Ang kailangan lang ng DTI is yung mga online seller. Yan. So, magkaiba yun. Yung mga online seller sa online YouTube online creator. So, sa atin, hindi na natin kailangan ng DTI. So, bawas gastos na yun, di ba? So, since nag-issue sila ng bagong
batas sa basta yung ano bang title ng batas na yun? Yung easy on tax payment, chuba-chuchu, something. Basta, dati mayroong registration fee na 500, ngayon wala na. So, ang binayaran ko lang is 30 pesos na stamp tax or stamp post. Tapos, tatanungin nila kayo sa receipt. Ngayon, kung bago pa lang kayong online na creator, ang suggestion nila is sa kanila kayo kumuha ng receipt. Kasi para hindi na kayo maghanap ng printing press. Kung hindi, kukuha pa kayo ng details ng printing press. Tapos meron kayo dapat authority to print the receipt. So sa kanila na kayo bumili. Konti lang naman din yung diferensya. So ang binayaran ko sa resibo sa BIR is yung permanent receipt na yung kinuha ko, 1,000 pesos, 10 booklets yun. Tapos after 1 week ko siya makukuha. Tatawagan or ite-text kanila pag ready na. So, tsaka ka palang mag-bayad ng 1,000. So, ngayon talaga ang binayad ko lang is 30 pesos. Kasi nga, tinanggal na nila sa batas yung pagbayad mo ng 500 na registration fee. So, kahit na mag-renew ka, wala ka ng registration fee. Bawas 500 yan. So, yun na yun mga kulets. So, medyo matagal lang talaga sa antayan. Kasi syempre, alam mo yun. Tapos, sasabihin naman nila sa inyo kung may mga kulang pa dun sa mga hindi nyo na-fill out. Tapos, ibibigay na nila sa inyo itong ganito. Yan. A certificate of registration. Yung kulay, ano ba to? Blue ba to or green? Something. So, dyan na nakalagay yung details nyo. Yung trade name nyo, yung TIN nyo, yung branch code, na address nyo, tapos yung filing due date nyo. Ngayon, pag naka-register na kayo, wag nyong kakalimutan mag-file. May kita man kayo or wala, kailangan nyo lang yung i-file. Diba? Kasi hindi naman kayo lagi itatax kapag hindi naman kayo nakaabot sa bracket na ano nila, diba? So, wag nyong kalimutang mag-file. Bibigyan naman nila kayo ng papel na ganito, ganyan. Yung parang scheduling. Tapos, kailangan nyo umattend ng briefing. Every Thursday meron sila. Kahit isang beses ka lang umattend ng briefing nila, mandatory yun. So, kailangan mong umattend mo. Kasi, okay din yun. Kasi makakatulong sa inyo yun. Kasi nga, tawag dito, magkakaroon kayo ng knowledge or idea about sa pag-file ng taxation, di ba? Tapos, bibigyan din kayo nila ng ganito, yung kulay green yan. Nakikita niyo yan sa lahat ng business establishment na may mga registry talaga. Yan. Bibigyan nila kayo ng ganyan. Yan. Tapos, ibabalik sa inyo ito nang meron ng pirma. So, mga kulets, wag niyong iwawala ito kasi malaki ang penalty pag ito ang nawala nyo. Yan ang advice sa akin ng aking bookkeeper / accountant / lovely sister. Diba? So, at dapat pa nagpa-file kayo tama. Kasi pag may mali, may penalty. Ayun, alam niyo na yan mga kulets, diba? So, yun na yung ating journey. So, medyo natagalan lang tayo talaga kasi syempre, medyo maproseso yung file nila ng registration kasi tatype pa sa computer, tapos marami pa sila isusulat sa papel, istampa, ganito, ganyan, check pa nila requirements kung tama. Syempre, hindi lahat ng tao kompleto yung mga requirements, maraming may tanong na ganyan. So, tsatsagaan nyo lang din talaga. Tsaka depende yan sa RDO na napili nyo or RDO ng lugar nyo. May iba na busy, merong iba na hindi. Yan. Basta wag kayo mag-hesitate na magtanong kasi knowledge is power. Knowledge is power. Kailangan nyo talaga magtanong mga kulets kasi hindi pwedeng pagkakuha nyo, okay. Kailangan tanong-tanong din mga kulets, diba? Para alam nyo rin kung ano yung pinipirmahan nyo, ano ba yung dapat nyo gagawin. Yan. Di bali nang maging makulit kayo, basta alam nyo naman ang gagawin nyo. Tama mga kulets? Yan. So, medyo nakakapanghina yung init kanina at yung araw. At maawa ka rin, marami din talagang taong mga nag-a-apply. Naku, kalimitan dun,
mga online seller. Yan. Kasi yung TikTok, nag-i-start na sila. Nire-require na rin nila yung mga nagla-live sa TikTok na mag-register. So, yun. Kailangan nila ng DTI. Yun lang din naman yung dagdag sa bayad nila at sa proseso. Pero sa atin, medyo mas madali. Kasi hindi na natin kailangan ng DTI, mga kulit. So, yan. Sana may natutunan kayo sa vlog natin for today. At sana nakatulong yung na-experience ko ngayon sa pag-file ng ating COR sa BIR. So, see you tomorrow, mga kulets. Dahil bukas, tayo ay mag-outing. Pagsaswimming tayo bukas, mga kulets, sa Los Baños. So, let's enjoy after ng Hagardos Versosa natin ngayon. Bukas naman Hagardos Versosa rin sa init. Kasi hot spring yun. But let's see. So, maraming salamat unang-una kay Lord kasi binigay niya sa atin tong blessing na to at sa mga darating pang blessing at sa mga answered prayer. Maraming salamat kay Lord. Maraming salamat din sa inyo, mga kulets. Kung hindi dahil sa suporta nyo, sa pag-subscribe nyo, sa hindi nyo pag-skip ng ads, wala tayo dito ngayon sa social media platform, di ba? So, maraming salamat talaga. Na-appreciate ko yan from the bottom of my hypothalamus. From the bottom of my heart. Yan. So, maraming salamat, mga kulets. At sana do sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at huwag kayong mag-skip ng ads. See you tomorrow, mga kulets. Bye!